Tin mami, battery na. Ayun ba? Hello. Okay na yun, sir, yung wire na. Hello, Matis. Hello. Let us pray. Manalangin tayo mga. Muli po ilapit natin sa Diyos ang ating fellowship. Dakilang Ama, gamitin niyo po ang fellowship na ito po ay maging instrumento nyo upang ang inyo pong salita, Ama, ay dumating sa mga kaluluwa po na nangangailangan po ng kaalaman mula po sa inyo. Ama, linisin nyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo. At dalangin namin, Ama, na ang aming mga pagkakasala ihingi namin ng kapatawaran dahil ang tanging katuwiran na kailangan namin ay kayo. Ang tanging kabanalan na kailangan namin ay kayo. Kayo po ang aming katuwiran, kayo po ang aming kabanalan. Walang iba kundi ang inyong anak na namatay para sa amin. Kaya dakilang Ama, salamat dahil ito po'y maaasahan, ito po ay tunay na nakatitiyak kami kung kami ay aasa sa inyong biyaya, Ama, tunay po na sasamahan nyo kami, tunay na magliliwanag ang inyong salita sa amin sa mga sandaling ito. Ito ang aming panalangin, dakilang Diyos. Samahan nyo kami at ang inyong salita po ay dumating sa amin, sa aming kalagitnaan, sa mga sandaling ito, Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hello. So mga kapatid, buksan ko po sa unang Pedro, sa ating mga Bible, okay, 1 Peter chapter 2, at ito yung ating mababasa sa verse 9. Unang Pedro chapter 2, verse 9. So, ang sabi po ng salita ng Diyos sa unang Pedro chapter 2, verse 9, basahin ko lang po yung yung unang sentence. Ang sabi po, datapwat kayo'y isang lahing hinirang, isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So ito po ang salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, no, sa sandaling ito. Naalala ko po nung pumunta kami ni Macy sa Paul Mission noong last week. Yung unang quotation na binahagi namin sa mga magmi-mission ay yung sinabi ng isang pastor ng Baptist, si Charles Spurgeon. Sabi niya na ang isang totoong Kristiyano ay misyonero. Kung tayo ay totoong Kristiyano, tayo ay may misyon. Pero kung hindi ka totoong Kristiyano, isa kang impostor. No? Kung hindi ka misyonero, sabi niya, isa kang impostor. Kaya, mga kapatid, naniniwala ako sa sinabi ni Spurgeon. Kapag ikaw ay born again, mayroon kang misyon sa mundo. Once na ikaw po ay tawagin ng Diyos, no, sa kapanganakang muli at nakilala mo si Jesus Christ na Savior mo, matik isa ka ng misyonero. Kasi mga kapatid, may liwanag ng Diyos na nasa iyo. At ang liwanag na ito, hindi po ito pwedeng itago. Ito ay kailangang magliwanag. Kaya ang sabi sa atin, kung hindi tayo misyonero, impostor tayo. No? Kaya tama po, no? Kasi anong sabi ni Pedro, mga kapatid, sa chapter 2, verse 9 ng unang Pedro, sabi niya dito, kayo'y bansang banal, at ano po ang sabi? Kayo ay bayan na pag-aari ng Diyos. So, ibig sabihin po, ang isang born again, mga kapatid, no, hindi na ikaw ang may-ari sa sarili mo. No? Kapag ikaw po ay born again, kapag si Kristo ay nasa iyo, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. No? Si Kristo na po ang may-ari ng buhay mo, ang Panginoong Hesus na. Kaya mga kapatid, no, kapag ikaw ay born again, hindi ka na autonomous. No, yun ang totoo po, no. Kapag ikaw ay born again na totoo,
hindi ka na nagpapasya sa sarili mo. No, hindi ka nagre-rely sa sarili mo dahil ang isang born again may kasama ka. Mga kapatid, no? At sino yung kasama mo? Ang Holy Spirit. No, ang Espiritu po ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, mahalaga po na ma-born again ang tao, no? Kasi po, kapag hindi pa tayo na-born again, mga kapatid, dangerous. No? Sabi nga po natin, delikado kasi hindi makapagliligtas ang relihiyon. No? Hindi makapagliligtas ang simbahan na ating dinadaluhan, no? Hindi rin tayo maliligtas sa ating moralidad, no? Ang tanging daan para ang tao'y maligtas ay maipanganak siyang muli. No, sabihin nga po natin, born again. So mga kapatid, no, tanong, born again na ba tayo? So di ba? Sabi rito, kapag tayo po ay born again na, ang ibig sabihin po nun, hindi na tayo ang may-ari ng ating mga sarili. So ano pong sabi ng Bible pa? Kung itutuloy natin yung pagbasa, ang sabi, kayo'y hindi na sa sarili nyo, kayo'y pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag. Nakita nyo po yung salita. No? Sabi po rito, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa iyo. So, ibig sabihin po, kung titignan nyo po sa Bible, no, ang buhay natin ay pagpapahayag. Mga kapatid, ang buhay natin ay, sabi nga po rito ang nakalagay, ang buhay natin ay for God's glory, for God's praises. Ibig sabihin po, para ang Diyos maitaas. No? Yan ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid. No? Ang buhay po natin, ang purpose, kaya tayo na born again, ano pong sabi ng Bible? Ano pong sabi? Para ang inyong buhay ay maging kapahayagan ng karangalan ng tumawag sa inyo. Kasi mga kapatid, di ba ang sabi ng Bible dito, galing ka sa dilim, dinala ka sa liwanag. No, nakita niyo po yung verse. No, sabi po rito, mula sa dilim, kayo'y dinala saan? Sa kagilagilalas na liwanag. So mga kapatid, galing ka sa dilim, galing ka sa pagkaalipin sa kasalanan, dinala ka sa liwanag ng salita ng Diyos. Dinala ka kay Kristo. No, kasi po, kung tayo po ay sumasampalataya kay Jesus, ang ibig sabihin po nun, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, no? We believe in God's Word. So, ang isang Kristiyano po ay, ano po ang tawag ng Bible sa atin? Kung tayo po ay kung ang liwanag ng Diyos ay nasa atin. So, anong tawag sa atin? Ang sabi ng Bible, ilawan. No? Ikaw ay liwanag na, mga kapatid, no? So, anong sabi ng Matthew 5? Tingnan niyo po, no? Basahin ko yung Matthew 5. Ito mga kapatid, no? Tingnan natin yung Matthew 5, verse 14. So, anong sabi rito? Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Tama. Sabi niya po rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin mga kapatid, no, kapag ikaw ay ilaw ng sanlibutan, ibig sabihin ikaw ay bahagi, no, sa mga tinawag. Kasi, sabi ng Bible, ang mga tinawag, kabilang ka sa bayan ng Diyos. Sabi rito, ang nakalagay po, you are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Ibig sabihin, kapag ikaw ay bayan, ibig sabihin po, hindi ka lang individual, no? Ang isang Kristiyano po, we are body. Tama ko ba, mga kapatid, no? Hindi tayo nag-iisa. Pag sinabing tayo po ay ilawan, hindi lang tayo nag-iisang ilaw, no? May iba pa. Na kung saan po, pag nagsama-sama tayo, isa tayong syudad, no? Isang bayan, ang sabi nga po, natatayo sa ibabaw ng bundok, hindi pwedeng itago. So mga kapatid, ang buhay natin, hindi talaga ito private, no? Maraming tao po ngayon, no? Maraming Kristiyano ngayon, sa kanila ang pananampalataya ay private matters. Tama ho ba mga kapatid, no? Marami sa atin, ang pananampalataya ay pribado, no? Kumbaga po parang nakaka-offend pag sinabi, Christian ka ba? Ay hindi, oo, tama, pero sa akin lang yon. Parang ganun, ano? Mga kapatid, sa Bible, hindi ganun, no? Pag ikaw po ay Kristiyano, hindi ito private matters. Ito po ay public matters. Ibig sabihin po, pag Kristiyano ka, ikaw ay ilaw sa publiko. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon kang dala-dala. Kaya may sabi sa Bible, oh, tingnan nyo ang sabi, hindi ka pwedeng itago, no? Ikaw ay nasa ibabaw ng bundok. At ano pong sabi ng verse 15? Sabi rito, hindi sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan. Ano sabi ng Panginoong Hesus?
kundi saan po nilalagay? Inilalagay ito sa talagang ilaw, no? At lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. So mga kapatid, yan yung sinasabi na kapag mayroon tayong faith, no? Saving faith. No, sabihin nyo nga po, pananampalatayang nakapagliligtas. Yan, no? So, mga kapatid, no, kapag tayo po ay may pananampalatayang nakapagliligtas, ibig sabihin po nun, gusto ng Panginoon, ano bang gusto ng Panginoon sa tao? Mga kapatid, no? Ano po bang gusto niyo sa sangkatauhan? Basahin natin yung isang verse sa Bible, no? Isang mahalagang verse sa Timothy. Okay, tingnan nyo to. Okay, basahin natin yung 1 Timothy chapter 2. Okay, anong sabi ng verse 4? Ito po, unang Timoteo chapter 2 verse 4. Ang sabi rito, na siyang may ibig na, ano po? Na ang lahat ng mga tao'y maligtas. At ano pong sabi? At makaalam ng katotohanan. So, mga kapatid, no, eto po, desire pala ng Diyos to. No? Ang gusto ng Diyos, ang mga tao po ay makaalam ng katotohanan upang sila ay maligtas. Ngayon mga kapatid, yung mga ligtas, anong gagawin? Di ba? Kung ikaw ay saved at kilala mo si Jesus, what will we do? No, anong gagawin natin? What will you do? So, di ba mga kapatid, ang sabi nga ng Diyos, ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya mga kapatid, ang magbibigay niyan, tama ho ba? Ang magbibigay po ng, hindi lang clue no? Message. Mga kapatid, no? Ang magbibigay ng idea, ang magbibigay ng sharing, no? Or preaching, or teaching, or anything na salita na kailangang ipaalam sa mga tao, syempre po, yung nasa liwanag. Di ba mga kapatid, no? Pag nasa dilim ang mga tao, anong kailangan para maakay sila? Liwanag, tama ho ba? Yung may mga ilawan, kayo ang magdadala ng liwanag sa kanila. Kaya no? Kaya ang mga Kristiyano po, mga kapatid, no, tayo po ay mga misyonero, no? Kasi bahagi tayo ng bayan ng Diyos na ano pong sabi ng Bible? Sabi ng Bible sa atin, dinadala natin. Tama ho ba mga kapatid, no? Yung salita ng Diyos. Kasi po, tinawag tayo from darkness to light. Alam niyo po, eto, no? May isi-share ako sa inyo. May isang bishop sa England, si J.C. Ryle, at mayroon siyang sinabi sa kanyang libro na Practical Religion, no? Sinulat niya to noong 1880. At dito po, no, may napansin ako rito, no? Tinalakay ni J.C. Ryle yung sinasabing, ano yung patunay na ang isang tao po ay totoong Kristiyano? No, mga kapatid, no? Ano yung proof, pruweba na ang isang tao po ay Kristiyano? So, etong sabi niya, no? May sinabi si J.C. Ryle dito, ang isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, etong sinabi niya, no? Ang isang tao po, kailangan nakaranas siya ng pagbabago mula sa Diyos. No, isa ito sa mga sinabi ni J.C. Ryle, no? Actually, mayroong 10 pointers si J.C. Ryle, no? Paano ba masasabing Kristiyano tayo? Ang una niyang sinabi, naranasan natin yung pagbabago. Kasi mga kapatid, sabi nga niya rito, without conversion, there is no salvation. Yan ano, kapag ikaw ay hindi nababago, ibig sabihin po, walang kaligtasan. Pero, yung pagbabago sa Diyos nang gagaling Mateo chapter 18 verse 3. Tingnan natin to, no? Mateo 18 verse 3. Isa ito sa mga verse ng Bible, mga kapatid, na may sinasabi tungkol sa conversion. 18 verse 3 ng Matthew. Anong sabi rito? Okay, tingnan nyo to Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik, di ba? At maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So mga kapatid, no, makikita natin dyan yung salitang converted. Nakita nyo po, di ba sa English? Nakalagay, except you be converted. So sabi ng Panginoon, malibang kayo'y magsipanumbalik, no? Ibig sabihin po, malibang ang tao po makaranas ng repentance. Amen ba ron, mga kapatid? No? Ang tao po, sabi nga po ng Bible sa atin, gusto ng Diyos na ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Amen ba ron, no?
Kaya po, sabi ng Bible sa atin, inahalin tulad ng Panginoon na ang paglapit sa Kanya ay tulad ng paglapit ng isang maliit na bata sa Kanya. Ibig sabihin po, hindi natin dala-dala yung mga alam natin, tama ba? Hindi mo dala-dala yung kung ano yung alam mo tungkol sa kabanalan o relihiyon man. Ang gusto ng Panginoon, full surrender sa Kanya. Mga kapatid, hindi interesado ang Diyos kung anong alam mo. Di ba, no? Ang interes ng Diyos, handa ka bang sumuko sa Kanya? Di ba, no? Nakakita na ba kayo ng bata na lumalapit sa matanda kapag may kailangan? Di ba, na? Sabi rito, maging tulad sa maliliit na bata. Ibig sabihin po, isa sa mga symbols nito, mga kapatid, humility, no? Marunong ka mag-humble, marunong mong kilalanin na ikaw ay sinner, makukonvert ka no? Pag gumawa na ang Diyos sa'yo, mababago ka Alam niyo po, eto no, yung sharing ni Connie Reyes, yung nanay ni Vico, no? Si Mayor Vico ng Pasig. Ang kanyang nanay ay isa sa mga legit na Kristiyano, si Connie Reyes. Alam niyo po, nung artista si Connie, sa Itbulaga, may kita mo yung pagbabago ng ma-born again siya. Tingnan niyo po eto, isa to sa mga quotation galing sa kanya. No? Sabi niya rito, "It was my decision to turn my back from sin to follow Jesus Christ." So, kung titingnan niyo, no, nakipagrelasyon siya kay Bossing, kay Vic Soto, pero minarapat niya na sumeparate. Kasi alam niya na hindi tama. Dahil parehas yata silang may issue nung time na yon. Nagkaanak siya sa di ba? Nagkaanak sila at si Vico yung bunga. Pero nung time na yon, mga kapatid, nung nang tawagin ng Diyos si Connie Reyes, talagang ang sabi niya, to turn my back from sin to follow Jesus Christ. Etong sabi niya rito, no? Ito yung ewan ko kung ito ay pero pinost ito sa FB, no? Doon sa kanyang statement na aalamin ko pa kung legit ito, no? Pero magandang sinasabi dito, sabi niya rito, "Sometimes walking away from something does not feel holy at all." Kapag ikaw daw ay iiwan mo ang isang bagay for the Lord, no? Sometimes, mga kapatid, hindi mo nararamdaman na mas banal ka. No? Ito sabi ni Connie Reyes, no? Kung inyong pakikinggan, sabi niya, it feels painful. May panahon na nasasaktan tayo kapag may iiwan tayo. No? Sabi niya rito, it feels lonely, nalulungkot din tayo. No? Ito pa sabi niya, it feels like losing. So kung may mga bagay, mga kapatid, na iiwan tayo for the Lord, nararanasan natin yung pain, yung loneliness, parang may mawawala sa'yo. Pero ito sabi niya, but there are moments in life when love alone is not enough to make something right. When the voice of God in your heart becomes louder than the attachment you feel. Ito na, no? Kapag tinaasan ng Diyos yung kanyang boses, no? Laban sa kung ano yung attachment ng puso mo. Kasi tandaan natin, mga kapatid, no? Tandaan natin, ang puso natin maraming idolatry sa loob niyan. Tama ho ba? No? Ang puso ng tao, ang mga idols natin nasa loob ng puso. Kadalasan ng Diyos, kailangan niya tayong i-drag palabas, no? Sa mga bagay na desire natin. Ganun, mga kapatid, no? Ibig sabihin, mas malakas ang boses ng Diyos kapag na-born again na tayo. Mas malakas, no? At tandaan niyo, mga kapatid, hindi tayo magiging masaya kailanman. No? Habang naka-attach ang puso natin sa mundo, mga kapatid, dumating man yung pleasure ng mundo, in the end, mararamdaman mo yung totoong kalungkutan. Kasi, mga kapatid, ang mga born again, eto yan, ang tanging magbibigay lang ng satisfaction sa atin. Alam na. Tama ba? Yung kauhawan natin, ang magbibigay lang yan. Sino po? Ang Panginoong Hesukristo lang. Ganun po, mga kapatid, at totoo, no? Hindi mo yan mahahanap sa mga attachment mo sa mundo. Kaya sabi rito, in that moment, faith
asks for something difficult. Kadalasan po ang pananampalataya mahirap, no? Hindi siya madali, no? Sabi nga po kapag ikaw ay pinasusunod ng Diyos sa isang bagay na ayaw mo, wala kang choice kundi sumunod. Tama ba mga kapatid, no? Alam niyo mga born again ganito, anong sabi ng verse sa Samuel? Naalala niyo po ba yon? Obedience, is better than sacrifice. Alam niyo po yung verse na yon, no? Ang pagsunod sa Diyos ay mas mainam kaysa sa sakripisyo. Tama ba mga kapatid? No? So sabi rito ni Connie Reyes, to let go, not because you are strong. Itong sabi niya, to let go, not because you are strong, and in that moment, sabi niya, you feel the Lord. You finally understand that peace can only grow in the places where obedience lives. Ibig sabihin po, ito ibig sabihin yan, kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, once na ikaw ay makonvert, doon ang kapayapaan ma-encounter mo. Amen ba ron? Kaya mga kapatid, no, sabi niya rito, kapag nilet go mo ang isang bagay, yung attachment mo sa mundo, sabi rito, doon mo marirealize yung peace na hinahanap mo, nasa Panginoon yon dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, no, ito yung sinasabi ng Bible sa atin na conversion. No, ito yon. Ito yung sinasabi na kapag na-convert ka, magkakaroon ka ng ibang desire. Kaya ito, no, sabi nga sa atin, mahalaga talaga yung intervention ng Diyos. Amen ba? No? Sa pagbabago ng tao. Kailangan Diyos talaga mag-intervene. At ang tangi natin magagawa ay to pray for that man. Tama ba? To pray for that person. Ipag-pray sila kasi, mga kapatid, ang nature ng tao ay weak. Ang nature ng tao ay worldly. Tama ba? Ang nature ng tao ay earthly-minded, no? Mahirap ang tao dalhin sa liwanag sa pamamagitan ng human reason. Mahirap mga kapatid, no? Kaya nga tayo, umaasa tayo sa intervention ng Diyos. Kaya alam nyo, mag-i-intervene lang ang Diyos kapag prayerful talaga tayo. No? Kapag talagang, yung mission natin, alam natin yung ating gagawin. Mga kapatid, may mission tayo dalhin ang mga tao sa liwanag. Sabi rito ni J.C. Ryle, by nature we are weak, so worldly, naka-inclined ang tao sa kasalanan. So, without a thorough change, we cannot serve God. Tama ba mga kapatid? Kung wala yung pagbabago na gagawin ng Holy Spirit sa tao, sabi rito, mahirap. We cannot serve God, no? Sa buhay na ito. At ito yung malungkot dito, hindi ka mag-i-enjoy sa Diyos. Mga kapatid, no? Yun ang totoo, no? Kasi alam niyo ang mga born again talaga, sa atin ang Diyos, enjoyment. Nakikinig ba mga kapatid, no? Ang Diyos sa atin ay enjoyment. No? Siya yung source ng joy natin. Kaya mga kapatid, isipin natin, kapag ang Diyos ay parang nabobore tayo sa Kanya, mag-isip tayo, baka hindi tayo born again. Mga kapatid, no? Kasi ang mga taong born again, hindi boring ang Diyos para sa'yo. No? Ang Diyos ang lahat sa'yo. God is everything in you. Kaya mga kapatid, no, kasi po ang Diyos, tandaan po natin, sabi nga ng Bible sa atin, ito may sinabi rito si Thomas Watson, yung Puritan, nung 1692, no? May sinabi siya na, quotation, no? Isang Protestant to, noong 1692, si Thomas Watson. Sabi niya, what is the chief end of man? Ano ba yung goal ng tao? Ano ba yung chief end ng tao? Anong sabi niya? Man's chief end is to glorify God. Mga kapatid, ano sabi ni Thomas Watson? Ano daw yung purpose ng buhay ng tao? Glorify God. Ito pa sabi niya, and to enjoy God forever. Yan ang sabi ni Thomas Watson, Ang chief end ng tao is to glorify God and to enjoy God forever. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, no? Sa langit, makakasama nyo ang Diyos habang buhay. Di ba ganun, Ang purpose why we go to heaven because nandoon ang Diyos. Kaya mga kapatid, no, anong purpose kung pupunta ka sa langit kung wala naman ang Diyos doon? Tama ba? Ang pupuntahan natin doon ang Diyos
hindi naman yung lugar eh. Tama ba mga kapatid, no? Di ba, no? Ang ating mission is to glorify God and to enjoy God, no? Kaya, sabi nga sa atin, paano mo may enjoy ang Diyos kung wala ang Diyos sa'yo? Di ba, no? Paano mo may enjoy ang Diyos kung hindi ka pa born again? Etong sabi ni J.C. Ryle, pakinggan nyo to, mga kapatid, no? Quotation din to, no? Sabi niya rito, ang isang Christian po, etong mga kapatid, no, nais ko pong ibigay ito sa inyo, no? Kasi mahalaga itong quote na to, no? Ito'y biblical. Sabi niya, ang mga born again, kapag yan ay nagkasala, makinig kayo, mahalaga to, no? Kapag nagkasala ang born again, nagkakaroon siya ng deep hatred sa kasalanan na yon. May tanong ako mga kapatid. Nagagalit ba tayo sa kasalanan na nasa atin? O mahal niyo yung kasalanan? Di ba, no? Pag born again ka, galit ka sa kasalanan na nasa iyo. Sabi rito, sense of sin and deep hatred to it, faith in Jesus Christ and love to Him, delight in holiness, and longing after more of it. Ibig sabihin mga kapatid, kapag may pagmamahal ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng hatred sa kasalanan. Alam niyo, nasa Bible yan, nasa awit yan. No, kaya mga kapatid ganito, no, ang isang born again, kahit may kakambal kang kasalanan pa rin, no, at alam mong papatay ng Diyos sa unti-unti, galit ka na rin dyan. Hindi mo na siya kaibigan. No, mga kapatid, no? Kapag may kasalanang nasa iyo at mahal mo pa yan, mga kapatid, questionin natin yung salvation na yan. Kasi, ang isang taong saved, mayroon siyang hatred sa kasalanan. Kasi mga kapatid, alam mo na kapag minahal mo ang kasalanan, yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Tama po ba? Mga kapatid, no? Yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Di ba? Pag hindi mo yan pinatay, kung wala kang hatred sa kasalanan na yan, ibig sabihin, mahal mo ang kasalanan. Di ba, no? Sabi ni J.C. Ryle dito, ang isang born again, meron siyang sense of sin and deep hatred to that sin. Meron siyang faith kay Jesus at mahal niya ang Panginoon. Meron siyang delight sa kabanalan. Ano pong sabi ni J.C. Ryle, mga kapatid? Nasa Bible din to, no? Ano yung delight natin? Holiness. Kabanalan. Diba? So, pastor, ano ba yung kabanalan? Kailangan ko bang maging monghe? Kailangan ko bang umiwas sa mundo? Mga kapatid, you could be holy na nasa mundo ka. Tama ba? Hindi ka lang aayon sa mundo. Tama ba? Kasi nasa mundo tayo eh. Kayo nga ang magliliwanag eh. Tayo eh, no? Pero hindi ibig sabihin na sasama ka sa kasalanan. Tama ba? Iyang Panginoon eh. Diba? Saan ba siya sumama? Sa mga prostitute. Tama ba? Sumama siya sa mga sinners. Pero tanong, nagkasala ba siya? Sige mga kapatid, no? Sumasama siya sa mga sinners tulad natin. Pero tanong, nagkasala ba siya? Di ba? Hindi. So, ang mga Christians din ganon. Nilinis tayo sa kasalanan, pero pinababalik tayo sa mundo. Di ba, no? Bakit? Para hindi tayo umayon sa mga tao na nagkakasala, kundi dalhin sila kay Jesus. Kaya mga kapatid, eto ang buhay natin. May mission tayo. Alam niyo po, gagaling lang ang bansang ito kung maraming Pilipino ang makakakilala kay Jesus Christ personally. Yun ang totoo mga kapatid, no? Hindi kayang ireforma ng bansang ito ang corruption ng kultura natin. Alam niyo ho ba, no, sa Amerika noong panahon na hindi pa uso ang revival. Di ba, no? Ang Amerika ay bansang protestante pero dumating yung panahon na naging parang ice, no? Naging parang yelo ang faith nila. As in talagang malamig. Parang noong araw, noong 18th century, parang ang mga simbahang protestante noon, nung bago pa lang silang kolonya, parang ang pagsamba nila ay formal, parang sakto lang, no? Sisimba, uupo, makikinig, magbabasa ng Bible, makikinig sa pastor, uwian na. No, so parang hindi nararamdaman sa puso, no? Walang sense sa puso. Kaya alam nyo, nung dumating yung tinatawag na Great Awakening, yung dakilang paggising, nagulat ang mga tao na mayroon palang bagay na hindi sila naiintindihan pagdating sa pananampalatayang Kristiyano.
No? Ano po ba yon? New birth. No? Kasi mga kapatid, sa Bible po, nakalagay sa Bible no, na kailangan ang tao ay ipanganak na muli. Kailangang maipanganak siya in the Spirit. Kasi walang sense of sin kung wala ang Holy Spirit sa atin. Tayo, sabi ni J.C. Ryle, isa sa ginagamit ni Satanas na instrumento para hindi tayo magkaroon ng desire sa Diyos ay yung sinasabing pamumuhay ng wala lang. Nothingness. Alam niyo ba yun mga kapatid, no? Wala lang. Nasa church ka, wala lang. No? Nagbabasa ka ng Bible, wala lang. No? Sabi ni J.C. Ryle yun, no? May panahon sa Amerika ganon. Ang religion ay wala lang. Ang pananampalataya ay wala lang. Hanggang sa, mga kapatid, tandaan natin, ano? Sabi nga ng Bible sa atin, hindi pwedeng wala lang. Alam niyo sa Bible, ganito, di ba may bahay? Umalis ang mga demonyo sa bahay. Naging malinis yung bahay. Nung bumalik yung demonyo, nakita niyo yung bahay malinis. Walang laman. So anong sabi ng demonyo? Ay, walang laman yung bahay. So ang gagawin ko, babalik ako sa bahay na pinanggalingan ko. Magdadala pa ako ng maraming demonyo. Kaya sabi ng Panginoon, matindi yung nangyayari sa tao na yon, no? Na bumalik sa kasalanan. No? Alam niyo yung kahulugan ng sinabi ng Panginoon na yon? Bakit ang bahay empty? Bakit walang laman ang bahay? Yung bahay na tinutukoy ang tao. Di ba mga kapatid, no? Alam niyo, kapag umalis ang kasalanan sa atin, dapat may pumalit. Tama ba? Hindi pwedeng wala lang. Sino yung papalit? Lord. Sino papalit? Ang Holy Spirit, no? Kasi mga kapatid, kapag nilinis tayo ng Panginoon, no? Pero pag malinis na ay, anong kasunod? Anong kasunod pag malinis na? Dapat may ibigay. Tama ba? Pag nilinis ka sa kasalanan, hindi pwedeng tapos na. Tama ba? Kailangan may pumasok sa'yo. Tama ba mga kapatid? No? Kasi pag nilinis ka lang, at nilinis ka na lang, malinis ka na. Pero, sabi nga hindi perfect Tama ba? Ang Diyos pag naglinis, meron siyang ilalagay. Tama ba? Yun yung kanyang kalikasan. Yung Holy Spirit. Kaya mga kapatid, sinong espiritu kapag wala ang Holy Spirit sa tao? Sige po. Sinong espiritu yung nasa loob kapag wala ang Holy Spirit sa tao? Kaninong espiritu, sir? Di ba? Ibang espiritu. Hindi sa Diyos. Kaya, di ba, mga kapatid, no, sabi nga po, ang conversion ay mahalaga para, para tayo po ay magkaroon ng desire, mga kapatid, no, to love God and to serve God. Kasi po may mission tayo. Ito yung ikalawang sinabi ni J.C. Ryle, no? Dito sa ating verse na binasa kanina. Sabi niya rito, ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano ay, tingnan niyo mga kapatid, no, may verse dito Basahin natin yung Galatians 5 verse 6. Galatians chapter 5, tingnan natin to, no? Galatians chapter 5 verse 6. Okay. Tingnan niyo po ang faith, no? Kapag nag-ooperate na sa atin, ano? Tingnan niyo mga kapatid, Tingnan niyo to. Sabi rito, salamat. Si Kristo, sapagkat kay Kristo Jesus, sabi niya, for Jesus Christ, for in Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang hindi pagtutuli, no? Ang konteksto ng verse, hindi tumitingin ang Panginoon sa physical na kalinisan, no? Bagamat mahalaga yung physical na kalinisan kasi ang pagtutuli, simbolo yan, ano? Pero yan ay shadow, di ba? Shalom. Yun ay anino ng isang mas malalim na mensahe, no? Malinis ka sa labas kasi ang gusto ng Diyos, mas malinis yung loob. So sabi rito, kundi, anong sabi niya? Ang pananampalataya na, tingnan niyo po. Ano yung faith? Faith which work. Okay. Mga kapatid, no? Work by love. Nakita niyo po, no? Ang pananampalataya, kaya nga sabi natin, ang faith, pag nasa atin na yan, gagawa yan. Amen ba mga kapatid, no? Kaya hindi pwedeng nakatago tayo, no? Kasi gumagawa yun Di ba mga kapatid, no? Once nag-work ang faith, pag nag-roll ang faith, mga kapatid, may gagawin yan. No? Ephesians 2 verse 10, anong sabi? Tingnan natin. Efeso chapter 2, verse 10.
Okay, anong sabi ng Bible dito? Okay, tingnan natin. Okay, sabi rito, tingnan nyo to. Tayo'y kanyang gawa. Nakita nyo po? No? Sapagkat tayo ay kanyang gawa, ano po tayo? Created in Jesus Christ. Nilalang kay Kristo for, unto good works. Di ba, no? So mga kapatid, ang pananampalataya ay nagbubunga ng, Mabuting gawa. nagbubunga ito ng gawa. Di ba? So, kasi sa ibang religion ganito, no? Gusto kong linawin to, no? Sabi nila, sir, faith plus works. May ganun eh. Ang pananampalataya daw, kailangan may gawa. Kailangan pananampalataya plus gawa. Eh sa atin, faith is enough. Tama ba? Kasi mga kapatid, ang pananampalatayang legit ay gumagawa. Di ba? Wala kang ipa-plus doon. Ang taong may faith, matik gagawa yan. Di ba, no? Kasi may faith siya galing sa Diyos. Di ba, no? Kaya, ang sinasabing ng ibang religion na faith plus works, yung gawa ng tao. Di ba, no? Which is, alam natin, sir, wala tayong pwedeng iambag. Tama ba? Sa salvation. Kasi ang pinag-uusapan is God's work. God's grace. Di ba? Kaya sabi ng Bible sa atin, kapag tayo po ay ginawa kay Kristo at nilalang para sa Kanya, ibig sabihin po nun, matik, we will do good works. Kaya alam nyo, no, ang mga Christians, tayo dapat, ang sabi nga po gumagawa ng mabuti, no? Ibig sabihin po, ang legit na Kristiyano, gagawa at gagawa ka ng mabuti kasi, bakit sir? Christ is in you. Tama, no? Tama, no? Kaya, eto tanong, marami bang gumagawa ng mabuti sa bansang ito? Hindi po. Hindi nga, sir. Sige po. Di ba? Depende, di ba? Okay. Marami bang gumagawa ng mabuti sa political realm? Maraming Christian nagsasabing Christian sila sa politika eh. Di ba? Nagsisimba. Tama ba? Eh sa church, marami nagsasabi na gumagawa sila ng mabuti. Di ba, no? So, mga kapatid, tanong, ano ba talaga yung mabuti na masasabi nating mabuti kung yan ay galing sa Diyos? No? Lahat ng mabuti na hindi galing sa Diyos, yan po ay pwedeng ipagmalaki. Lahat ng mabuting hindi galing sa Diyos, yan ay pwede nating gamitin, sir, no? Pangtakip. Di ba? Kumbaga po, sabi nga po natin, ang mabuting gawa na hindi galing sa Diyos, alam natin, hindi perfect yon. It's not perfect. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, Panginoon, pupunta ako sa langit kasi nagbibigay ako sa mga pulube, gumagawa ako ng ganito, tumutulong ako sa mahirap, tinutulungan ko yung mga taong ganito. Alam nyo, no? Sabi nga ng Bible sa atin, walang gawa ng tao na pwedeng mag-save sa atin. Di ba, no? Wala. No? Kaya sabi ng Bible sa atin, kapag tayo ay na-born again, ang sabi sa atin, gagawa ka ng mabuti kasi God is in you, inihanda na ito ng Diyos noon pa upang siya nating lakaran. Anong sabi ng Bible? Tingnan niyo po. God had before ordained, no? Kasama rin pala to, sir, sa predestined, di ba? Ang tao na, sabi nga, na hinirang ng Diyos, inordina ka, nalalakad ka sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, no? Kaya po, hindi mapaghihiwalay. Tama ba? Ang faith at ang mabuting gawa, hindi mapaghihiwalay, no? Yan po ay parehas sa isang flame, no? Alam nyo, no? Sabi nga naalala ko ano yung kasunod ng Juan? Ilan ang gospel? Matthew? Mark? Luke. Anong kasunod? Luke? John. Ano yung panglima? Acts. Pakitagalog? Gawa. Tanong, bakit ang ikalimang gospel ay gawa? Sir? Dahil? Di ba? Di ba? Bakit mga gawang ikalimang gospel? Kasi mga kapatid, hindi nagtatapos ang gospel sa gospel. Tama ba? Kailangang gumawa. Kasi mga kapatid, kung hindi gagawa, hindi maikakalat ang gospel sa mundo. Di ba mga kapatid, no? Hindi natin maikakalat ang gospel sa pamilya natin kung hindi tayo gagawa. Mga kapatid, di ba? Kung sasabihin natin, ay, may faith na ako, saved na ako, pastor, okay na. Paano yung asawa mo kung hindi pa saved? Paano yung tatay mo kung hindi pa saved? Pastor, di naman nakikinig di ibaling natin sa iba. Di ba, no? Pakita natin na kailangan nilang masave. Hindi tayo tumitigil na magsabing kailangan nilang masave.
Di ba, Pastor? Kasi di ba dapat mauna sa pamilya? Yung Panginoon nga, hindi nga siya pinaniwala ng pamilya niya eh. Dinangal siya sa iba. Di ba, no? Nag-share siya sa iba. Mga kapatid, no? At hindi pwedeng sabihin ng mga tao kay Lord na, Jesus, ba't ka nangangaral sa amin? Yung mga sarili mong kamag-anak, hindi naniniwala sa iyo eh. Sabi ng Panginoon, mission field din sila eh. Hindi talaga sila naniniwala, malibang i-open ng ama ko yung puso nila sa akin, makilala nila ako. Di ba? No? So, hindi pwedeng sabihin mga kapatid ng Diablo sa atin na, hindi mo naman mo-convert yung asawa at anak mo eh, ba't ka mangangaral sa iba? Di ba? Sabi ng Bible sa atin, kailangan nating sabihin ang gospel. Di ba mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin na porkit hindi naniniwala ka pamilya mo, hindi ka na rin mag-i-evangelize. Tama ho ba, no? Mga kapatid, sabi, hanggat may opportunity, sabihin natin yung salvation. Kasi sabi ng Bible sa atin, tinawag tayo to be light of the world. Sabi ni J.C. Ryle, the apostles and all the disciples in Bible times were always striving to walk in His steps. Ibig sabihin, lalakad tayo sa paanan ng Panginoon, di ba? Kung paano siya lumakad, lalakad tayo. Sabi pa ni J.C. Ryle, ito, no? Ito quotation niya to. Sabi rito, itong sabi niya, a Christian who was content to go to heaven himself. May mga, okay, sir, ito, no? Ito, okay, may mga Kristiyano na kontento na napupunta sila sa langit. Mga kapatid, no, ito yung warning ni J.C. Ryle sa atin. Ano? Sabi niya, a Christian who was content to go to heaven himself, they cared not what became of others. No, wala silang pake kung pupunta ba sa impyerno tong mga taong to, no? Whether they lived happy and died in peace or not, ang sabi niya, would have been regarded as a kind of monster in primitive times who had not the Spirit of Christ. Ibig sabihin, noong panahon pala ng early church, hindi pwedeng wala kang concern sa salvation ng mga tao. Nakikinig mga kapatid, no? Ibig sabihin po, may concern dapat tayo kapag born again ka, no? Magkakaroon ka ng concern na sila rin ba kailangan din nila ng salvation? So mga kapatid, no, hindi pwedeng kontento ka lang na ikaw lang pupunta sa langit. May tanong ako, kayo ba ganun? Ganun ba tayo? Kontento na tayo na, okay naman, pastor, magra-rapture na. Langit naman tayo lahat. Diba, no? Hindi ganun. Alam nyo, ang mga disciples, sila Jesus, hindi ganun. Anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? At ng mga alagad niya? Nangaral. No? Kasi mga kapatid, misyonero tayo. No? Sabi nga kanina, di ba? Anong sabi, sir? Tayo ay tinawag, di ba, no? Para ipahayag ang kanyang kagilagilalas ng mga gawa. So mga kapatid, may mission tayo habang nandito sa mundo. Ngayon, pastor, bakit ba? Kasi etong sabi ng Bible, no? Isang verse lang, or dalawa, bago tayo magtapos. 1 Corinthians 5, 9-10. Tingnan nyo to. Okay. 2 Corinto 5, 9-10. No? 2 Corinthians 5, 9-10. Gusto nyo nang kumain ng palabok? Mga kapatid? Okay, tingnan nyo to, ha? Okay, tingnan nyo to, no? 2 Corinthians 5, 9-10. Okay, anong sabi rito? Okay. Kaya't amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o hindi man. Anong sabi? We may be accepted of Him. Anong sabi ni Pablo, mga kapatid? Anong sabi niya dito sa kanyang sulat? Nais niya na tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. O, tingnan nyo to, ha, yung susunod na verse. Anong sabi yan? Tingnan nyo to. Sapagkat tayong lahat ay, ano pong sabi? Kailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Okay, mga kapatid, may tanong kayo. Magandang tanong to, no? Okay, harap ba tayo sa hukuman ni Kristo? Yes. No, hindi tayo haharap para hukuman dahil sa kasalanan, no? Kundi, haharap tayo sa hukuman ni Kristo kasi, tingnan niyo pong sabi ng Bible, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa. Ano pong sabi? Mga kapatid, no? Bakit kailangan natin humarap sa Panginoon? Upang tumanggap ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, eto mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito kung impyerno langit ka. Ito yung mga saved na tao. Ang pinag-uusapan dito, ano yung ginawa natin nung na-born again tayo? Di ba? Di ba, no? Malinaw, no? Ano ang ginawa natin sa body ni Kristo nang tayo ay tumanggap sa Kanya?
So, mayroon pala tayong tatanggapin. Tama ba? Ngayon, ano yung tatanggapin natin kung tayo ay sumunod sa Panginoon at ginawa natin yung mission natin? Ang sabi ni Pablo, tingnan niyo 2 Timothy chapter 4, verses 5 to 8. Okay, ikalawang Timoteo, chapter 4, verses 5 to 8. Okay, tingnan niyo to ha. 2 Timothy, chapter 4, verses 5 to 8. Okay, tingnan niyo mga kapatid, ano? Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Ano sabi? Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ito'y advice ni Pablo sa batang pastor si Timoteo. Pero may tanong ako, lahat ba ng Kristiyano pastor? Sir, hindi di ba? Pero tandaan niyo po, lahat ng Kristiyano somehow pastor. Tama ba? Di ba no? Somehow pastor. Bakit? Kasi lahat tayo ay ano? Misyonero. Mga kapatid, no, hindi lang ako misyonero, kayo din. Di ba no? Lahat tayo. Kaya sabi rito, anong sabi ni Pablo? Tingnan nyo. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Alam ba ni Pablo na malapit na siyang kunin ni Lord dito? Tingnan nyo si Pablo ha. Tingnan nyo po yung kanyang sinabi. Matuloy natin yung pagbasa sa verse 7. Okay, tingnan nyo to. Nakipagbaka ako ng mabuting, ano po? Pakikipagbaka. Sabi niya, lumaban ako. No? Anong kasunod? Natapos ko na ang aking takbo. So mga kapatid, tingnan nyo, no? May tinakbo si Pablo. Di ba, no? Meron siyang nilabanan at meron din siyang tinakbuhan para sa finish line. At ang sabi, tingnan nyo, ang ganda. Iningatan ko ang pananampalataya. So, mga kapatid, no, ibig sabihin, lumaban ako, no, for the gospel. Sabi ni Pablo yun, ano? Sabi niya, yung takbuhin inilagay ng Diyos sa akin, tinakbo ko yun, tinapos ko. Mga kapatid, tandaan nyo po, lahat tayo may takbuhin inilagay ang Panginoon sa atin. Tama ba? Anong mission natin? Finish the course. Mga kapatid, di ba? To finish the course. Kailangan pag-akyat natin sa langit, tinapos natin yung mission. Amen ba po? Di ba? So, sabi natin ni Pablo, buhat ngayon, tingnan nyo ha, kung ginawa natin yung will ng Diyos sa buhay natin, anong sabi? Buhat ngayon, anong sabi niya? Ibibigay sa akin ang putong na katuwiran. Ano yung tatanggapin ni Pablo? Wow! Mga kapatid, sabi rito, na ibibigay sa akin ng Panginoon. Alam ba ni Pablo na mayroon siyang reward sa heaven? No? So sir, bakit may reward siya? Kasi, di ba no? Kasi mga kapatid, he fought a good fight. Di ba? He finished the course. Ibig sabihin, gumawa siya. Di ba? No? Pastor, paano yan yung magnanakaw sa krus, hindi yung gumawa pasensya talaga Walang reward yun, pero ligtas yun. Paano yung mga maagang tinawag? Sir, paano yung mga tinawag na may panahon sa mundo? Di ba, no? So, ang sabi ng Bible, we should finish the course. Kaya sabi rito, buhat ngayon, anong sabi? Ibibigay sa akin ng Panginoon tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi ano po? Sa lahat ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. So, mga kapatid, mayroong reward ang mga anak ng Diyos. Alam niyo ho ba na may mga mahihirap sa langit? Sir, alam niyo ba na may mga mahihirap sa langit? Alam niyo no, may verse sa Bible. Matindi. Basahin natin, gusto niyo? Mateo. Tingnan niyo to ha. Mga kapatid, no, kayo humusga. No? Mateo, chapter 5. Tingnan niyo to. Gusto niyo ba pagdating niyo sa Panginoon, ano? Nakatira kayo sa parang gusgusing lugar? Pero langit, ligtas tayo, masaya. Pero yung lugar niyo parang parang gusgusing. Masikip. No? Gusto niyo ba yon? Pero nasa langit kayo. Nasaan? Pwede na, no? Pwede na, no? Kaya lang parang nakakalungkot, no? No? Mateo chapter 5, tingnan natin, no? So sabi rito, tingnan niyo mga kapatid, no? Verse 19. Tingnan niyo yung word dito, no? Ng Panginoon. Yung sinasabi niyang break. Okay, tingnan niyo po,
Anong sabi rito? Chapter 5, verse 19. Okay, basahin ko Ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ano daw? Ibig sabihin mga kapatid, no? Sinuwa yung mahalagang utos ng Panginoon. Tandaan nyo po, may utos si Lord. Hindi kay Moises yan, kundi yung malalim na dahilan ng kautusan. Sabi rito, kung susuway tayo sa kaliit-liitang utos, alam nyo ba, no? Nahiwagaan ako sa Panginoon sa sinabi niya. Yung word na kaliit-liitan, pangalan ng Diyos yun Nakikinig ba mga kapatid, di ba? Yung Yahweh na word, no? Yung unang letra ng Diyos, maliit na letra. Ginamit ng Diyos sa kanyang pangalan ng pinakamaliit. It means, mga kapatid, nung mahalaga yung pinakamaliit. Tama ba? Marami sa atin, baka ang tingin natin sa, oy, okay lang yan, no? Maliit na bagay lang. Alam nyo sa Diyos, yung maliit na bagay, mahalaga. Nakikinig ba? Yung maliit na bagay, huwag nating i-underestimate. Kasi nag-uumpisa sa maliit ang pagbabago. Tama ba, sir? Ang pagbabago hindi nag-uumpisa sa malaki. Tama ba? Sa maliit. Kaya ang faithfulness, we should start sa maliit. Sabi rito, ang magturo ng kaliit-liitan sa mga utos na ito at ituro sa mga tao ay anong sabi? Tatawaging ano po? Anong sasabi? Ito muna, sir. Kaliit-liitan. Ano pong sabi pag ikaw ay sumuway sa kaliit-liitang utos? So ano itatawag sa iyo? Tatawagin kang kaliit-liitan Kaharian. sa kaharian ng langit. Pero yung gaganap, ano pong tawag sa iyo? Dakila. Dakila. Alam mo ba salitang kaliit-liitan sa Greek kung ano? Alam niyo, sir, malungkot Insignificant. No, tininan ko sa original yan. Alam niyo nakasulat? Insignificant sa kingdom ng Diyos. Ibig sabihin, pwede kang nandoon sa kabilang buhay pero insignificant ka. Wala kang significance. Nandun ka. Bakit, pastor? Pwede mangyari yan. Oho. Bakit? Kasi hindi ka naging tapat sa Panginoon. Di ba, no? Faithfulness. Obedience sa kanyang salita. So, mga kapatid, no, ang faith natin, sabi nga ng Bible sa atin, mahalaga na i-acto natin to. Tama po ba, no? Sabi nga Acts of the Apostles, kasi gumawa sila. Pastor, paano tayo magsisimula? Ito mga kapatid, may challenge ang Panginoon sa atin, sa panahon na to. May tanong ako. Gusto niyo ho bang mabago ang bansa natin? Sige po. Yes. Gusto niyo po? Okay, tanong. Saan mag-uumpisa ang pagbabago? Sa loob. Tama. At sino mag-uumpisa niyan? Yung mga nasa liwanag. Amen ba mga kapatid, no? So pag nasa liwanag tayo, no? Pag nasa liwanag tayo at alam natin yung light, no? Kailangan mga kapatid yung liwanag, itanglaw, gamitin natin sa dark, no? Kung at saan yung madilim na lugar, doon mo ilalagay yung light mo. Amen po ba ron? So mga kapatid, no, mag-uumpisa tayo sa sinasabing, meron tayong kaibigan dyan na hindi pa kilala ang Panginoon, hindi pa niya alam kung ano ang salvation, o baka mayroon tayo ritong puso na, pastor, hindi ko kayo i-present Mga kapatid, it's time. Aralin natin kung paano gagawin. Tama ho ba? Paano natin isi-share ang gospel sa mga tao? Amen ba mga kapatid? No? Kasi may sense of mission tayo sa panahon na to. Kasi alam niyo po, no? Bago tayo magtapos sa panalangin, alam niyo ang Pilipinas, ito ang bansa na Kristiyano lang sa buong Southeast Asia. Ano tayo, mga kapatid, ulitin ko. Anong bansang ito? Tayo lang ang Kristiyano. Ang Singapore, ano religion? Ano religion ng mga tao sa Singapore? May mga Christians doon, pero anong majority? Alam nyo ba? Tao, Confucianism, no? Buddhism. Okay, anong pinakamalapit na bansa sa atin? Sa North? Korea. Hindi? Japan. Okay, yung island na gustong kunin ng China, malapit-lapit sa atin yan. Makikita mo sa Batanes, pwede mo matanong, Taiwan. Anong religion ng mga tiga-Taiwan? Di ba marami ng Christians doon? Pero ano talaga yung majority? Ano yung mas marami? Sa mga Chinese culture? Buddhism. O di ba? Mga kapatid, ang Korea, palagay nyo, di ba maraming Christians? Pero ano pa rin ang pinakamarami? Buddhism. Buddhist pa rin. Di ba mga kapatid? So, opo,
Kaya, alam niyo po, ang gusto ng mga Koreano, gawin tayong ano? Anong gusto ng mga Koreano? Gawin tayong missionary sending. Kasi tayo lang ang naunang Kristiyano dito. Kaya, mga kapatid, no? Tayong mga Christians, may mission tayo. At mga kapatid, gusto ng Panginoon gawin natin yan kasi ang pagbabago po, mag-uumpisa yan sa pamamagitan ng gospel sharing, to preach the gospel. Kaya mga kapatid, no, ay nakikita ko no, na matagal ng problema ng bansa natin yung kahirapan, korupsyon. Nakikita niyo po ba? Alam niyo po, hindi kailangan may tumakbong Kristiyanong politiko. Sir, tama ba? Alam niyo pagbabago? Kahit hindi ka tumakbo, kahit hindi ka maging leader ng barangay o maging presidente na Christian, alam niyo, magsama-sama lang ang mga church. Sir, tama ba? Magsama-sama lang ang mga born again Christians. Tama ba, sir? At mag-evangelize tayo sa bansang ito. Anong mangyayari? Sa palagay niyo po, anong mangyayari kung tayo ay united to share the Lord Jesus? Di ba mga kapatid, no? It will make a change. Magkakaroon ng pagbabago. Kaya kasama tayo doon mga kapatid, no? Sa pagbabago na gagawin ng Diyos sa bansang ito. Mga kapatid, tandaan nyo po, no? Tandaan nyo po, sa tingin nyo ngayon, eto po, bago tayo mag-pray, iilan lang tayo. Dinedeklara ko, iilan lang tayo ngayon. Time will come, ang sambayanang ito, mai-influensyan ang multitude ng mga tao sa bansang ito. Mga kapatid, at ang gagamitin ng Diyos ay tayong lahat. Sir Alan, Shalom, Ken, Ate Ruby, Jackie. Sino yung katabi ni Jackie? Di ba? Pandan. Si Daniel. Ang ganda ng pangalan. Daniel. Alam niyo po ibig sabihin ng Daniel? Ang Diyos ang aking hukom. God is my judge. Di ba, no? So mga kapatid, ang asawa ko, ang inyong lingkod, tayong lahat. Mga kapatid, no? Kaya, alam nyo, no? Baka mamaya, ang hinihintay lang pala ng Diyos, tayo lang. Tama ba? Para ang korupsyon sa bansang ito ay baka iliko ng Diyos. Tama ba? Dahil ang mga tiga-household, shiner nila ang gospel sa mga tao. Mga kapatid, pray tayo. Pastor, paano tayo magsisimula? Bahalang Panginoon dyan. Di ba, no? Gawin natin. Siyang bahala. Ituturo niya sa atin yung dapat natin gawin. Let us pray. Mga kapatid, Ama, marami kaming nakikita na dapat mangyari. Alam namin, Ama, na overwhelming, pero we should start from simple scratch para ma-share namin ang Panginoon sa mga tao. Ma-share namin sa aming mga ka-office mates, ma-share namin sa aming mga kapamilya, kaibigan. Dahil, Father, hindi pwedeng itago ang faith na nasa amin. Ang pananampalatayang ito na binigay niyo po ay liwanag para ang tao po ay makaalam ng katotohanan. Kaya, Father, use everyone na nandito ngayon, kaming lahat, to share the Word. Sabihin namin sa mga tao, mahalaga makilala ang Panginoon. Kaya, Ama, gamitin nyo kami. Bigyan nyo kami ng desire, compassion, kung paano namin ito gagawin. Naniniwala po kami, Ama, ituturo nyo po ang dapat naming sabihin. Ituturo nyo po ang dapat naming ibahagi sa kanila. Dakilang Diyos, salamat dahil ito'y panahon ng pribilehiyo para sa amin. Ito yung panahon na ang gospel ay mahalagang marinig. Kaya Father, hindi lang kami tigapakinig. Hindi lang kami nandito para makinig. Nandito kami para ang aming napakinggan ay sabihin namin sa iba. Ama, tingin po namin na ang bansang ito ay hinog sa revival. Hinog ito para malaman ng mga Pilipino kung sino ang Diyos ng Bible. Kaya Ama, gamitin nyo kaming lahat. Gamitin nyo po kami. Nasaan man kaming lugar. Nasaan man kaming workplaces. Ano man ang aming ginagawa. Father, alam namin ang tao po ay hindi makikinig pero kailangan naming gawin ang mga bagay na nais ninyong gawin namin.
Naniniwala po kami, Father God. Sabi ni Pablo, lumaban ako. Tumakbo ako sa kursong ibinigay nyo. Tatanggapin ko ang gantimpala galing sa inyo. Ama, ayaw namin umuwi sa langit ng insignificant kami. Uuwi kami dyan na kung saan sasabihin namin, Panginoon, salamat nanalo kayo. At nanalo rin kami. Ama, nawa po sa panahong ito na kami po ay nandito ngayon sa isang lugar na tila insignificant sa iba. Ama, gamitin nyo kaming lahat dito. Dahil ang gospel ay mahalagang marinig ng mga tao. Bless us, Father God. Samahan nyo kami. At nawa po, bago ang rapture, marinig ng bansang ito ang inyong salita in a refreshing way in the power of the Holy Spirit. I-bless nyo po ang araw na to, Ama. I-bless nyo po kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa ating pong pagkakaloob, mga kapatid, sinasabi ng Biblia sa atin na it is better to give than to receive. No, sabi sa Acts 20. Ang sabi ng Panginoon sa atin na the more na ang ating kamay ay nagkakaloob sa Panginoon, the more, mga kapatid, no, yung biyaya niya ay hindi magtatapos. Be faithful, sabi ng Panginoon lagi sa atin sa kanyang verse. Sa pagkakaloob natin, let us sing, mga kapatid, seek the kingdom of God in His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. 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 Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Panalangin ng pasasalamat. Lord, maraming salamat. Lalong-lalo na po sa binigay mong salita, mga aral na nagtuturo sa amin. Ama, kayo nawa ang manguna sa amin sa mga mandatos na ito na kami ay maging misyonaryo ang bawat isa upang maipalaganap ang iyong salita, upang marami pa ang maligtas. Turuan niyo po kami sa gawain ito. Bigyan niyo kami ng karunungan, Ama, at i-guide niyo po kami. Ang aming mga salita ay kayo nawa ang manguna. Kayo ang magbigay ng aming mga sasalitain sa bawat makasalubong namin na ibibigay mo po ang iyong salita. Ama, gawin mo kami sa madaling panahon, Ama. Ang lahat ng ito ay bigyan niyo po ng tungkulin ang bawat isa. At bago ang lahat ng ito, kami nawa ay humingi ng kapatawaran sa lahat po, Ama, upang kami maging karapat-dapat na misyonaryo, upang kami makarating sa iyong kaharian, Ama, ang gawain nitong katulad na ibinigay mo sa mga apostol. Ang mga takbuhin na kanilang ginawa ay maging ganun din kami, to be like Jesus, Ama. Gawin niyo po kami. Bigyan mo kami ng tungkulin, Ama, at karunungan, Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Let us pray. Father, we are committing everyone sa aming mga kapatid.
pag-isahin nyo kami sa goal at misyon na ibinigay nyo sa amin. Maipakilala ang Panginoong Jesus sa mga tao, sa aming mga mahal sa buhay. Ama, naniniwala kami, kung may mga closed doors, ay may mga open doors. Kaya, Father God, nawa po kung paanong dumating ang gospel at ang revival sa US, sa Korea, sa Argentina, sa Europe, partikular sa Britanya, sa Africa. Ama, dumating dinawa sa bansang ito. Ama, bago dumating ang inyong anak, naway maranasan ng bansang ito ang isang dakilang revival. Marami ng church, Father God, ang parang hindi na ito pinopromote. Pero kami, Ama, nais naming makita ang inyong pagkilo sa buhay ng mga tao. Kaya gamitin niyo ang mga tiga-household para dumating ang isang dakilang revival, Ama. Magkaroon ng unity ang mga born-again Christians. Dumating ang mga healing at miracles, deliverance. Higit sa lahat ang salvation sa mga tao. So Father, we are asking na lahat ng paraan para maiparinig ang gospel ay ipaparinig niyo po sa panahong ito. Before the coming of the Lord Jesus. Sa Diyos natin na tumawag sa atin para ideklara ang kanyang kagila-gilalas na liwanag. Naway handa tayo sa paggawa na gagawin ng Diyos. Sumaatin ang kanyang habag, ang kanyang kapangyarihan, at tayo ay magalak habang ginagampanan natin ang misyon na inatang sa atin sa Diyos na tapat sa atin at ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Itaas natin ang kanyang pangalan ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang maabutan, nagtatapat hanggang wakas. Lumaban, tumakbo, upang matapos, ma-accomplished ang isang bagay na inyong pinapagawa. Ama, gagawin po namin for your glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Praise God. Yan. Ay, salamat sa mga kapatid at sa kapatid na nag-share po ng blessing ngayon. Chicha, thank you. Thank you, sis. Naalala ko lang si Pastor dyan, no? Tatay Bino. Yung message niya. Ang galing. Parang, di ba? Parang isang buong angkan yung na ano niya doon eh. Malaki reward nyo sa langit. Nakakawa. Malaki rin. Naalala ko lang po. Tatay ni ano? Tatay ni Grace. Alam ko na. Ano po ba yun? God bless po. Pastor.